Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time. Mike Simalwa. It is now 7:54 in the morning. Crime and Justice. Crime and Justice. Ora na irong life extension, may libreng consultation Monday to Saturday from 9 a.m. to 3 p.m. Pwede man ka mo mag-text kung kinahanglan niyo appointment para sa inyong check-up. Mag-text sa 0917-3181-194 sa life extension. Iyawan kita sa aton karang programang Crime and Justice. Every Monday sa Energy. Libreng legal advice with Attorney Axel Gonzalez. Padayuno na namon ramon karang at tupiko last Monday. Rong Bill of Rights. Iyagon sa linya, Attorney Axel, good morning. Pero Jofel, may dayan nga agahon sa atong mga kasimanwa sa akyan, pagamati sa bilog ng kalibutan sa programang Energy FM. Andito na naman tayo, public service sa ating mga kasimanwa. Free legal. And ika nga kung ano-ano pang pwede nating maitulong sa kanilang anything advice. Under the sun. Wag lang financial, ha? We can discuss, sabi nga nila, we can discuss anything from toothpick to rocket ship. Yes, of course. Oo. pero legal advice ang ramong ma-offer as public service, ha? Not financial, no? Needs. Okay? Kamusta? How's your weekend? Busy, trabaho. Trabaho pa rin. Ay, mamasingit ko, anay, bago raton nga tupiko. Ano ang iyong komento sa Uniteam at nag-resign na sa gabinete si Vice President Duterte? No, it's politika yan eh. I come up with a statement before na sa politika, even sa aklan, anywhere sa aton, naman. there is no permanent Allies. friend or enemy. Only permanent interest. Di ba? So, sa aton, bisan sa aton man gani, kontra sa eleksyon, masunod kaapin man. May gatangis-tangis, tapos apin naman. Rutawot, nakukonfuse. Kanino ba kami talaga dito? Ay kung amat ay kaapin mo ra, ito ka, you will give all your support, tapos lagi magkaapin yung tardaywa. Ikaw tar na iwan. Doon gani, be careful. Doon na po sa atong mga leaders, kaya hindi natin makuhan lang. Siyempre, diskarte nila yan. So, yan ang situation, yan ang situation sa Uniteam, kay Sara at saka kay Bongbong. President Bongbong, also in Aklan. It will appear that it will have a domino yung mga effect. dating magkakampi noon magiging rival opponent na this coming election. Well, we don't know because siguro gusto rin lang mag-serve and they think that they can serve better than the incumbent, or the incumbent think that dapat ituloy niya yung kanyang programa dahil marami pa siyang tatapusin. Nasa kanila na yan eh. It is the motive. You cannot predict the motive of every person. But in so far as we are concerned, as long as it is peaceful, as long as it is honest, at walang personalan, wag maipit yung mga mahihirap sa away ng dalawang nagbabanggaang bato, ano? Kaya di ba? Nagbabangga ang bato, wag lang sanang maipit yung mga mahihirap lang. Correct. So, kahit sinong manalo, they have to protect the interest of the mga taga-baryo. Especially with regards to what happened sa pagbuwag nitong Uniteam. Buwag na ba talaga in your opinion?
It's possible. Talagang iba na kasi. May mga charges, counter charges. Definitely, Duterte is still popular. But then, of course, Marcos can have Duterte pick up and tried by the International Court of Justice. Kasi may warrant of arrest yan si President Duterte. Yeah. And the only reason why the International Court of Justice cannot go after Duterte in the Philippines, because the Philippines will not allow them, the Philippine government. Ayan ang problema So ngayon. ngayon, if Marcos says, sige, hulihin nyo na yan, bahala na kayo. Duterte will be tried in Europe. So that will happen. Dadaling yan doon. Oo, maraming cases na ganyan. Oh my, Dinala sa abroad. Gapamastunan yun pamanimaw. Uyo kung pamanimaw. Ay, kawawa naman Pero anyway, that's part of the kwan. Kaya ang ating what do you think? Especially mga police. How about this police na naging extra? Si Senator. You know, these people have been very, yung bang nanggigil din sa mga kanilang mga enforcement ng drug campaign, against drug campaign. After Duterte's time, they are now facing extrajudicial charges, killing. Murder. Kawawa naman sila. Pero itong ginawa itong ginawa ni Vice President Sara Duterte sa pagkalas sa gabinete ni Marcos, can it be a sign na magkalaban na talaga ang Duterte at Marcos at papanig na talaga si Sara sa pamilya niya? Of course. May negative effect ba ito? Yung presidente ba natin magbabago ng isip at papayagan ng International Criminal Court na pasukin ng Pilipinas? Yan ang kwan. Yan ang ace ni kwan. Yan ang ace ni Bongbong. Pero wrong move ba to ni Sara? Wrong move ba to sa kay Sara? What do you think? Not necessarily. Kasi wala na. If the relationship, in politics, if the relationship is already strained, there's no use. There is no use na makipagplastikan pa. Oo, mahirap na. So, wala talaga. I think it's the right move. Delikadesa rin naman. Delikadesa, pero... Oo, kasi how can you attend the cabinet meeting kung hostile sa iyo ang mga nakapaligid sa presidente? Yung kapatid mo nananawagan na mag-resign ka, President Bongbong, yung tatay mo, inaakusahan na adik ang presidente. So parang delikadesa na nga lang. No? Parang si Leni Robredo noon. Nung time ni Duterte, meron din siyang cabinet position. Hindi nga siya nag-resign. Pinaalis siya ni Duterte. Brutal si Duterte. Ay, ganun siya. Pero sa tingin mo ba, itong si Sara, tatakbong presidente to? Definitely. At may chance ba? Definitely she will run as president. Baka ang kanya magiging vice-presidente si Tulfo. Tulfo? Kasi si Tulfo, wala namang masasabing territory. Sabagay. Si Sara, may Mindanao siya may Visayas, Mindanao si Tulfo, yung tawag dito, yung social media. Yung social media popularity. Ayun. Yes. So, possible na ganun. Pero definitely, Sara will not go sa vice dahil vice dati na siya So, she will run for a higher position. Malagay ko, susunod naman si baka si Tulfong maging partner niyan. Or, Aimee. Baka si Aimee ang vice president. Kasi... Makakatrin yan. Pwede, no? Kasi makukuha niyang Ilocos. Maganda. Kasi Marcos kasi may Ilocos block yan Kaya yun and that is the reason why ang laki ng lamang nila dahil kasi nahawakan nila yung North at saka yung South. Diba? So, ganun pa rin. Ganun pa rin ang mangyayari. Yung bang sa kasabihan pa rin na ang agila ng South at saka yung tigre ng North, parang ganun. Nagsanib puwersa. Pwedeng makuhan yan. Pwedeng maulit yan. On the reverse. Yeah. Ang presidente si Sara. Ang vice president si Aimee. Ang tigress naman. Maganda yan. Hindi ko naisip na si Aimee ang pwedeng mag-vice sa kanya, no? Pero pwede pala talaga. Ika nga yung strategy, maganda. So, makakatulong sa kanila. Pula at verde pa rin. Pula at verde pa rin. Ang magka-tandem, just in case. Ganun pa rin ang mangyari dyan. Maganda to. So, yun ang nakikita ko.
Ang lakas na. Kung ang South ay mayroong agila, ang North may tigre, tayo naman sa Aklan may pipit. Ay, akala ko. Pipit ba? Isang pipit. Sa sanga. Sino ang pipit? Basikit ang dahil makarang pipit pa rin. Pipitsugin maton. Ano gali? Ano? May ano ba gaya eh? May ano ginapagmalaki natin niya eh? Well, we have the best province in the Philippines. Yan. Bullshit. Ano ang pa? Boracay lang, laki-laki ng income yan. I don't know kung nasa history ba talaga alam mo ba yung before yung COVID na yan? Oh. 70 flights a day. Yan. Oo. Tinatalo natin ang Cebu Yes. Kaya dapat alagaan natin ang Boracay. Ating mga politician. Hindi na po ako tatakbo sa politika sa Aklan. Magpa-party list na lang ako. Magtulungan tayo. Party list na ako para next time. I'll put up a party list system. I won't one in the local. Mahirap yan eh. Anong party list to? Gusto natin, kaibigan natin lahat eh. Anong party list to? Gusto natin kaibigan sa Aklan. Kaya wag na tayo sumali sa politika sa Aklan. Anong party list to? Bayan mo na sila. Meron na ba? Parliament party list? Mas kasi pag party list ka, pwede kang humingi ng tulong kahit kanino sa Aklan eh. Yes. Kasi wala ka namang territorial kwan eh. Oo. At large ka eh. At dami nga dito. Eh. Ngayon, papalapit ang eleksyon, ang dami pumupunta dito mga party list. Ang Uswag, Ilonggo, so we'll come out with a party list also. Mm-hmm. Pero ang punto, yung Uswag kung ano-anong mga kwan dyan. Pero punto is, party list will be next election pa. Next election pa ngayon yun. Muna, kwan lang tayo, tulong lang tayo sa ating Kasimanwa. Oo. Sige. Okay, thank you. Thank you sa pagbigay mo ng iyong opinion. Punta na tayo sa ating topic. Last Monday, na bitin tayo. Hanggang number 7 lang tayo dun sa Bill of Rights. No? So gusto namin malaman, ano ba yung number 8? Number 7 natin, di ba? Yung information, transparency. Exactly. Transparency in all government transaction. Di ba? May mga FDFB tayo. I think the local government naman natin, nilalagay naman nila yung mga kontrata natin. At kung concern naman yung tayong mga citizen, pwede naman natin sigurong ma-access yan. Humingi. Kasi may Facebook page naman ng local government. Courtesy naman ng gobernur natin, di ba? Saka ng local government at saka mga LGU. Yes. Palagay ko ang ating laro dyan na transparency, it can be complied, no? Can be complied sa Section 7 sa Bill of Rights na maging alam natin kung anong mga records, mga documents pertaining to official acts, transactions ng ating local officials. And that's good. Okay? Now, number 8 pare. Shoot. Ang number 8, a right of the people, including those employed sa government at private sector, to form a union or association. Okay. And that is also being practiced right now. We have the act, yung mga teacher party list. Teachers, party list. Itong napukasa. Hindi naman sila sa gobyerno. Kailang private yan. They are private sector. Napukisa sa private sector. So, karapatan nila na magtayo sila ng kanilang association for the protection nila. For their common interest. Have to be registered sa SEC? Really, ideally, it should be registered. Pero kahit na hindi registered, you can form your own association. Okay. Pero hindi registered. Pero hindi naman sinabi sa kwan eh. Public to form unions association. Hindi naman sinabing mag-register wala ka sa SEC. Wala naman nakalagay sa Bill of Rights. Pwede ka like for example, I work with the Department of Labor 1980s, no? Doon ang kaguluhan noon kasi ang daming strikes. I was handling strikes and lockout in Metro Manila, National Capital Region. May mga unions, mawat companies noon magulo. And that's why we have malalaki noon, mga Mattel, yung mga Mattel na dolls, Adidas. Kung nagkaroon ng union, pinasok ng mga kaliwa, mga kaibigan natin, KMU, kaibigan din natin yan. Pinasok, di wala, lumipat sa ibang lugar. Like dito rin sa Cavite, sa PESA, sa Rosario, may mga nagpumasok na union dyan eh. Pero actually, ang union is, wala namang problema, dapat responsable lang.
Ay kung minsan kasi, ang union ginagamit sa ibang paraan. Okay. Kagaya nung nagkaroon ng strike sa Subic, I was there. I was with the Department of Labor. Ang aking boss noon, yung Secretary of Labor na ngayon, si Benny Laguesma. Okay. He's my boss, si Secretary of Labor, Laguesma. Ang sabi ng Chinese, hingi sila ng wage increase, bigay ko. Hingi sila ng overtime, kung ano-ano mga benefits, bigay ko. Pero ang hingi nila na paalisin ko yung is government sa Subic, hindi ko kaya bigay sa kanila. Hindi ko kaya bigay paalisin Subic base. Ay, ibig sabihin, politika na, ginagamit na sa politika ang union. So that's why pumapasok ang Department of Labor para ilagay natin si eksakto. Wag naman yung pati yung political issue ng gobyerno pangimasukan natin. And the point is, right now, tahimik ngayon sa labor front. Mahirap. Wala na masyadong mga union, wala nang strike, unlike 1980s. Because, siguro nagsawa na rin yung tao. At saka, eto kwento pare. Alam mo kung ba't maraming strike nung araw 1980s? Why? We have the KMU, we have this, kung ano-anong mga grupo, yung mga kaliwa, may mga center left, mayroong TUCP. Ang TUCP, medyo right yan. Actually, malakas ang loob nila mag-strike. Nag-strike talaga. Alam mo kung bakit? Why? Nakakahingi sila ng subsidies sa abroad. Really? China, Eastern Europe, Russia. Naghihingi yan sila. So every time na may strike sila, humihingi sila ng support. Ganun. So pinapadalhan naman sila. Okay? Ngayon, nung naging kapitalista na ang China at naging pati Russia, di na rin nakialam na wala na yung strike. Wala na kasi magsusupport sa kanilang strike. Alam mo na, hanap buhay yan pare. Kaya sa labor front noon magulo, ay gustong-gusto nila mag-strike. Nakakapera doon. Mayroong mga subsidy yan. Pinapadala. Natatanggap ng mga leaders. Ang mga tao, ay duwan ko lang may natatanggap sila. Pero, mga leader nila. Siyempre, in the long run, nagigib in ang company because pag tumagal na nga talaga, lugi ang kumpanya. These companies, itong mga sa union, nakakatagal sila dahil may subsidy sila. Hindi lang natin alam. Ako, alam ko, hindi nabibigyan ng mga workers. Sa mga leaders lang. So, yan ang sitwasyon. Kaya ngayon, wala na strike. Wala na. So, tahimik nyo. During the time, ang daming strike talaga. Kahit mga early 2000, no, year. Oo, nung andyan ako, dyan sa Intramuros, daming nagrarally dyan ng mga union. Oo, pero hanggang doon na lang. Hindi na nagtatagal pare. Because from the time 1989, na ang China naging kapitalista at Russia, gano'n na. Wala na support. Hindi na nila nagsusupport. Oo, I can name some of the names na nagsusuportahan ng Russia. Iba naman ang support ng China. At saka yung Eastern European Bloc, iba naman. I know that. Even TUCP, may support din yan sa US. Naging part na lang ng history. Oo. Pero TUCP sa moderate union, alam na, ang TUCP. Sa bagay. Moderate yan. Okay. Hindi yan nag-strike. So yun, okay. Basta-basta. So hindi pwedeng bawalan ang union ayon sa Bill of Rights. Karapatan ng tao na mukhang. Kaya ang napukay siya, they are just exercising the right to form an association. Pero parang hindi nga sila pinapansin eh. The last post na na-check ko ni Herman Baltasar, 20 days na sila. I think that's yesterday. Baka 21 days na sila ngayon na may barong-barong doon malapit sa may tower. Yeah. Wala naman daw pumupunta na taga-DOTR sa kanila. Wala naman kasi yan na nga sinasabi ko. Okay lang, mag-usap sila. We encourage na mag-usap sila. Pero hindi mo pwedeng persahin ang DOTR. Wala rin naman eh. So yung advice kasi ang DOTR, they're running into their own budget eh. May budget yan eh. Pipilitin mo ang DOTR, sa mga kaibigan natin sa Napukesia, pipilitin natin ang DOTR na tumaas, yung sinasabi lang naman dyan sa RA 10752 is the zonal valuation. Ayun ang ginamit nila, di ba? Yes. Ngayon, if the
ang DOTR go beyond. O, tinaasan nila ang bayad sa tao, Lagot sila. lagot ang DOTR. Oo. Ngayon, pag bumaba Graft and naman Corrupt Practices sa Act. makakasuhan ng DOTR at saka baka local government makuhan pa. Mhm. So nag-iingat din ang local government at saka DOTR. They cannot go beyond. What is the zonal valuation ng BIR? Yes. Now, conversely, sa Napocasya, hindi naman sila pwedeng bumaba sa kanilang hinihingi sa zonal valuation ng BIR na 10752. Kasi aawayin naman sila ng kanilang mga Kasamahan. constituents, ng kanilang members. Yan. Sabihin, binenta. Alam mo na, Oo. magdududahan ka na. So, ang pinakakuan dyan is if they want to get a higher kuan, then dapat magkaroon ng kaso sa ang korte ang magsasabi. Kagaya nung sa amin ng isang kaso. Ang sabi ng DOTR 600 per square meter. O di nag-file ng kuan ang DOTR under with the Solicitor General's Office. Nag-file ng expropriation. Okay. So nung mag-file ng expropriation, ang sabi ng korte, hindi kuan. Hindi 600 per square meter, sobra naman yan. Sabi ng korte, 2,000 per square. Di ba? So, on that score alone, parang nadagdagan ng 1,400, di ba? Yan. Pero ang nagdagdag ng 1,400 is not the OTR or anybody else, The court. but the court. So even the court can, if we can justify, ito nga sinasabi ko sa ating mga kasabahan sa Napocasya, if we can justify, which is easy, if we can justify na 10,000 o 5,000 per square, aba, doon ang Napocasya. So ano ang reason, ano ang basis para makakuha ka ng sinasabi natin na 10,000 o 5,000 per square? Dahil kasi dyan sa airport area, mahal yan talaga eh. Prime lot na yan eh. Kahit ano pang sabihin nila, kahit nilagay nilang agricultural, kahit agricultural yung punta na yan, talagang commercial na yan eh. And the mga adjacent land dyan, 20,000 per square na eh. So, pwede silang tumira ng 10,000 per square. But they have to justify it. So, ang advice ko na sa Napocasya, para kung gusto niyo kumita ng mas, mabayaran kayo ng, ma-satisfied kayo, edi, you look up for yung mga, kumuha kayo ng zonal valuation dyan sa tabi niyo, kung magkano na. Definitely, yung dyan sa airport, sa loob, may mga 10,000 to 20,000 per square na yan. So, yun ang gamitin nila. Hindi yung magpunta-punta tayo dyan sa nahihirapan lang ang mga tao. Kung nahihirapan tayo, tag-ulan pa, baka magkasakit pa ang mga membro natin, magkasakit pa kayo. At hindi pupunta mga taga-DOTR dyan para harapin kayo dyan, di ba? Yes, because tama sila, define sila. Oh, what is 10752? 10752. Yan, zonal valuation ng BIR. O, binibigay namin sa inyo. Binibigay namin sa inyo, zonal valuation ng BIR. I'm not sure kung ang zonal valuation yan is 600. Hindi natin alam. Pero, of course, hindi. Pwede mong kontrahin. Ang zonal valuation kasi ng BIR, yun ang minimum. Minimum. So, it could go higher. Definitely, it cannot go lower. Tataas lang yan. Pwede umabot ng 10,000 but you have to justify it. Ayun. Kumuha ka ng justification and the government will pay. Ayun. Oo. At Ganun lang yun. once na ma-justify na nila, then go to the court. Oh, yes. Of course, ngayon, kagaya nun sa amin ngayon, yung award sa aming 2,000, in-appeal pa namin. So we appealed sa, parang hindi pa, di ba, hindi ka pa contented sa 1,400, no? Dapat nga kasi magpasalamat na tayo sa judge. May 1,400 ka na. Siyempre, human nature yan. At alam naman natin na during that time, 18,000 per square dyan eh. Bakit tirahin mo na kami ng 600 per square? Malayo naman. So, the judge is mindful of the fact also. Ang ibig sabihin, ang judge ay alam naman nila ang presyo. Kaya they awarded
they awarded the amount to higher than what is being given by the zonal valuation ng BIR. Because alam ng judge yan. The judge knows better. I do not want. But of course, my client also knows kung magkano ba talaga dyan, di ba? So, nothing tulo sila dyan. Pero kung sakali, makuha nila. Pero walang mangyayari sa pagtambay ng napukasya doon at mag-aantay ng DOTR na harap sa kanila. Naawa lang ako dyan. Dati mga kababayan natin. Pero anyway, meron naman sila sigurong programa na gustong sundin, may policy silang gustong ipakita sa tao, okay lang. Pero minsan, maabot na sa politika. So, wala namang magagawa si Mayor Socorro. Wala namang magagawa si Governor Joe Bendel. Tied rin ang kanilang kamay. In a sense na, Governor Joen cannot go beyond the RA 10752. Talagang 600 ka lang kung yun ang zonal valuation ng BIR. Even na Mayor Socorro, up rin naman ang kamay niya kasi they cannot give a single cent higher than 600 or than what is given by the zonal valuation. They cannot give even 1 centavo. Kasi ma-ombudsman sila. Dapat makita rin ng ating mga kababayan na, of course, kung pwede nga lang na hindi sila, ibibigay yan ng Governor Joen Huwag ka na kabutihan ng aklanon to. Ibibigay ko na sa inyo. Gusto nyo 10,000 o 10,000. Pero si Mayor Socorro, 10,000 gusto niya per square. Ibigay ko sa inyo. But they cannot do that. Kaya lang, hindi nga pwede. Because yung zonal valuation is only, kung ang basis is mababa. So wag nating tirahin. Kasi ako, very open-minded ako sa politika. Hindi ako nagsisinungaling hindi ko naman kakampi si Governor Miraflores. Hindi ko rin kakampi si Socorro. Pero, didepensa rin natin, kahit na hindi tayo magkaintindihan sa politika, didepensa natin yung tama. Yes. Tama ang ginagawa Agree. Hindi naman tayo magsisinungaling tayo sa ating kababayan para kung baliw. Wala silang ginagawa, hindi nila kayo natulungan. Hindi naman talaga ganun ang totoo. Hindi ganun. Kung kayang ibigay ni Governor yan, ibibigay sa inyo. Kung kaya ni Mayor Socorro ibigay sa inyo, ibibigay sa inyo. Kaya nga lang is pero tied up ang kamay nila. Tied up ang kamay nila. Power. Hindi sila pwedeng magbigay ng higher than 1 peso dyan sa hinihingi natin. Sila din ang hindi babalikan. Talaga pwede. Now, if you want higher, punta kayo sa korte. Ayun, ganun. Okay. See? Union. Ang number 8. Moving on. What's the number 9? Sige, pare. Ito, pumasok tayo sa... Eksakto na naman tayo sa expropriation. Private property shall not be taken for public use without just compensation. Expropriation. Pumasok na naman tayo sa issue na napukisya. Ito yung number 9. Section 9. Article 3 of the Constitution, Bill of Rights. Private property shall not be taken for public use without just compensation. Ang ibig sabihin, hindi ka pwede magtayo ng runway, mag-expand ng runway, at kukunin mo lang ang aking property na private ng isang tao without paying just compensation. Dito ngayon ang issue, ang just compensation. Ang just compensation, yan ang issue na dapat malaman ng ating kababayan. Balik na naman tayo, ganun pa rin. Ang just compensation, zonal valuation ng BIR. Yun. They cannot go beyond that unless that they go to court because it will be the court ang may karapatan was the authority to itaas nila ang kanilang yung bayaran, yung amount. Only the court can decide. Only the court. Not the DOTR, not Governor Joe, not Socorro. Kaya do not bark on the wrong tree. Yeah, kasi ang You DOTR... will be barking on the wrong tree kung tinira natin si Governor o tinira natin si Mayor ay sa mga nakakaintindi. At ito'y pinapaliwanag natin sa inyo, pinapaintindi natin sa buong aklan na kahit anong gawin natin ay hindi natin masisisi o ang ating Governor at ang ating Mayor. Because they're doing the right thing insofar as this Napukisya thing is concerned. Only the court
Only the court can do something about it. Not mayor or not governor. There. So, go to the court. No? Yes. Go to the court. Oo. Ito nga lang, sample lang eh. 600 tinitira sa kliyente ko. Hindi naman ako nagkukuhan, pero mababa ito. Sa hiningi namin, 18 to 20,000 kami. Pero ang binigay sa amin is 2,000. Di nadagdagan kami ng 1,400 from the 600 offer ng DOTR. So, who knows? Sa appeal, baka tumaas pa. But we have to prove. Kaya nga sa na po kayo siya. Siyempre, mahal ko rin naman kayo. Ayaw ko naman mapariwara yung diskarte nyo. Magkumuha na kayo ng mga deed of sale dyan ng kung ano sa katabi. Pag nakakuha kayo ng deed of sale dyan na 20,000, ayun ang magiging starting natin. Yun ang magiging inalaban sa korte. Oo, babaliin mo na ngayon ang zonal valuation ng BIR. At saka, maluwag sa loob ng gobernador at saka ni Mayor Socorro at Gobernador Miraflores. Bakit? Hindi na sila magde-decide, korte na eh. Oo. Win-win solution. Hugas kamay na sila. Hindi ko problema yun eh. Win-win Sabi ni solution Judge, tayo. Of course, issues like this, ang final arbiter will be the judge. Kasi totoo, attorney, no? Ang pinagsisigawan nila lagi, Mayor Sucro, Governor Miraflores, buligi kami. Walang kasalanan. Buligi kami. Kaibigan ko yung mga napukisya eh. I'm trying to, kung makatulong ako sa kanila, tutulong ako eh. Pero do not blame Governor Miraflores. Do not blame. Wala naman masama. Walang kasalanan yung dalawang tao yan. Hindi tama yan. Tsaka wala naman masama na humingi ng tulong, ipanawagan sila. Pero nakatali ang kamay nila eh. Ano magagawa nila eh? Diba? Yan ang zonal evaluation ng BIR eh. Hindi nila pwedeng palitan yan eh. Anong gagawin ni Governor dyan at saka ni Mayor? Wala. Hindi nila kaya. Kaya dapat ang miyembro na Pukasya, yun nga, yung advice mo na yung mga deed of sale dyan sa katabi, no, yun yung maging basis nila. And then go to the court. No, doon na lang. Kasi kung pabalik-balik kayo sa munisipyo, pabalik-balik kayo sa provincial government, hingi ng tulong sa mga elected officials, wala sila, you're barking at the wrong tree. Yeah. Yes. Walang magagawa. Ayun. Walang magagawa ang ating... May limitation ng governor. Yeah. May limitation ng mayor. Kaya, let us, kung ano talaga yung tama, yun naman ang ating paniwala sabihin. Kasi kahit anong gawin na niya. Kahit na mahal kayo ni Mayor Socorro, kahit na mahal kayo ni Governor Miraflores, at sure ako mahal kayo. Ako speaking sa kalaban kami sa politika, pero alam kong mahal nila ang Aklanon. Wala namang politikong hindi nagmamahal sa taga-Aklan eh. Kaya lang, ilagay natin sa lugar. Huwag natin i-blame sila. Wala silang kasalanan. Yun lang masabi ko dyan. Wala tayong hindi sa lahat ng panahon i-blame natin sa government, no? Governor at sa parang It's not fair. It is not fair. Kung merong bagay na issue na talagang dapat medyo fair naman. Yung kapanipaniwala, hindi yung pero tayo nagpapaliwanag sa ating kababayan because baka sabihin ng mga taga-Aklan, tingnan mo si Mayor Socorro, magaling lang sa eleksyon yan. Mabait lang yan pag eleksyon, pag hindi, wala na. Si Governor, ganyan din. Hindi po kaya ng Governor at saka ng Mayor yung problema dyan sa inyo. Yung hinihingi ninyo. Kung kaya nila, ibibigay sa inyo, hindi ako magdududa. Ibigay na yun matagal na sana. Dahil hindi naman na pera yun. Pera na national government yun eh. Yes. Kaya lang, wala na sa jurisdiction nila yun. Wala na sa power and authority nila yun. Nasa DOTR, nasa korte na kayo lumapit para... Huwag na natin kunin yung ating lugar. Para makatuloy-tuloy ang progresyo ng Aklan, liwanagin natin ang issue talaga. Yes. Para makapag-concentrate naman si Governor at saka si Mayor sa kung paano mapaganda ang Aklan. Ganun lang yun. Pagdating ng eleksyon, sige, laban-laban tayo. Pero pagkatapos ng eleksyon, tangina, bayaan mo na yan. Tapos na ang eleksyon, magkakampi na tayo lahat. Nakasakay tayo sa isang sasakyan, Imbi Aklan. Ayun. Imbi Aklan.
So, klaro, imbiak. Anyway, so, 9 pa lang tayo. What's next? Okay. So, sa section 10 natin, yung no law impairing the obligation of contract shall be passed. What do you mean by that? There is a contract between the government and the private sector. Maganda to. Okay. Okay. Meron tayong kontrata. PPP. Tapos, biglang nagpasa sila ng, I have one case like this, pare. Ako kasi ang may hawak ng University of the Philippines expropriation, ha? Bibigyan ko ng application ng aking pleadings dito. Para mabasa nila ang positioning ko. There is a contract between UPLB, University Los of the Baños. Philippines, Los Baños, and YMCA. Akong lawyer ng YMCA Los Baños. May contract sila, January 30, 2017, na magrespetuhan sila. Okay. Punta nga na, noong 1920, 21 o 20, 21 yata, nag-file ng expropriation. In-expropriate nila yung property ng YMCA. So, ano yan? That is no law. You impair the obligation and contract between YMCA and UPLB. May kontrata sila na magrespeto sila or what. Ngayon, in-expropriate nila. These are matters na, kaya yan ang issue ngayon namin na, wala, bahala na. Anyway, parang ayaw ko ano rin salita, pala to? pending. Parang, ano ba itong tawag? Bridge of contract, something like that. Yes. But especially sa between government and private sector, Kasi na ito, mga kontrata, for example, then you come out with a halimbawa, may kontrata tayo sa gobyerno, say construction. Construction ng auditorium, halimbawa, yun ang palaging kuwan natin sa mga barangay. Sige. Di meron ng kontrata, 3 million to put up that one. Then, nagpasa ng batas, hindi pwede 3 million, dapat 2 million lang. That is violation of Section 10. No law impairing the obligation of contract shall be passed. Okay. So ito, Hindi ka pwedeng mag-legislate ng, halimbawa, mag-legislate ka na, hindi pwedeng 3 million kasi barangay lang yan eh. Dapat 2 million. Dapat 2 Hindi million. pwede. Kasi That is the constitutional right. Constitutional right, pare. Hindi mo pwedeng baguhin ang nakasaad na. Hindi baguhin. Oo. Kasi meron ng vested rights ang both parties. Meron na silang interest, vested rights. Vested interest. Yeah. Kaya hindi mo pwedeng baguhin yan. You have to respect the obligations and contract between the parties. Paano dito, attorney? Ito, very recent ito eh. In fact, last Monday, ni-reiterate na ng Sangguniang Panlalawigan itong resolution nila. Now, with regards sa Caticlan Airport, ang akala nga ng mga kasimanwa natin, ang Caticlan Airport is solely managed by this private entity, which is the TransAir. And din nalaman ng mga kasimanwa natin na there's a PPP, public-private partnership. No? So may agreement pala yan. May kontrata pala ang government and the TransAir. So, ang problema natin dito sa Aklan hindi Aklan ang other parties, no? Dito sa agreement o sa contract na to, which is our national government and this private institution. I don't know, na-bypass siguro yung Aklan dyan. Oo. So, the national government rung San Miguel, TransAir. No? So, ang ating Sangguniang Panlalawigan, dahil nga sa problema sa flight, no? Ang Kalibo, wala na masyadong flight, nasa Caticlan na lahat. So, tiningnan nila kung ano yung mga possibilities, no? Para mabuhay ulit ang Kalibo Airport. Yung kinu-question nila, yung safety and security, no, sa Caticlan Airport, yung standard na hindi pa rin approved yung Caticlan Airport, which is, like for example, yung haba ng runway, hindi pa rin pasok sa standards, no? So yun yung mga violations, no, sa agreement, sa contract ng government and this private company sa kanilang public-private partnership.
So yun yung sinasabi ng Sangguniang Panlalawigan na pag hindi nila makomply itong standards na to, so posible na ma-terminate ang pag-manage ng private company dyan sa Caticlan Airport? Referring to San Miguel? Yeah. Well, anyway, ang punto dyan is we go back to the contract. Mahirap kasi magsalita kung hindi natin nababasa. Hindi natin nabasa eh. Oo, kasi may mga standard dyan, pag-aralan nila. But then of course, ang San Miguel, investor yan eh. We have to protect the interest of the investors. Pasalamat tayo, may mga investors tayo sa Aklan. Pasalamat tayo, pinapansin tayo ng investor sa Aklan. But the point is, tingnan din natin na kung makakatulong ng investors sa Aklan. Tingnan natin. Baka we go back to the contract kasi hindi naman natin alam ang kontrata niyan eh. So, before we can say anything, before we can comment on that, kailangan mabasa natin ang kontrata. Yeah. Kasi kung andyan yan, ilagay nila sa Facebook para ma-comment yung mabasa ng Aklanon. Kasi it will be unfair also na sasabihin mo na mali ang San Miguel dahil ganyan. Hindi, kasi may kontrata rin naman yan. So, without us reading the contract, we cannot make inform of the stipulation sa contract, napakahirap magsalita. But I can tell you one thing, ang San Miguel matino yan na partner. Hindi yan yung fly-by-night. Dalahura. Hindi. Daming project ng San Miguel magaganda. Yeah, dito sa Bulacan. Tsaka marami pa yata silang future projects. No? Inayos nila yung Bulacan. Siguro ang magandang gawin. Kasi ang contract kasi is between the national government and itong San Miguel. So ang magandang gawin ng Sangguniang Panlalawigan to secure a copy of contract from the national government, no, para one by one natin doon kung ano ba yung mga violations, right? Pero pag wala tayong hawak, wala tayong say. We cannot comment on that, no? Basta masabi ko, ang San Miguel Corporation as a corporation is not a fly-by-night corporation. Yes. Ang daming magagandang project niyan dito sa Maynila. Millions and billions of pesos. Yung mga flyover. Mga flyover dito ang gaganda. Very, very beneficial sa tao. Okay. Thank you for that, attorney. At abangan natin ang susunod na kabanata dyan. Anyways, 8:37, mabuhian na kita tapila ka mga reminders and then pagbalik na ito, number 11 na. Ha? Okay, stand by mga kasimanwa. Crime, injustice, crime, injustice. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? Maayong adlaw. Ako si Grushalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 Capsule. Masaligan ko ang MX3 Capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 Coffee. Plus points pa kay high source din isang calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last.
That's the Technogas technique. Sa Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Hay, di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. Achuchu. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mart Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1. Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mart Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Magandang kalusugan, sino po sila? Dolores po. Taga-saan po kayo? Anawan Ocampo po. Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee? Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko, mababa na po. So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihapon kita. Raffle promo. Sa Allen Smart, ag Allen Merchandising kamo mangumpra. Ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog gayon, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abante na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami, kumukamu, pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon gang kita. Raffle promo. For DTI Fair Trade Permit Number, RBI-AKL-02-010 series of 2024. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo. Aramis DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko at tubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, bangga! Ay, bangga! Energy FM.
Number 1, Energy FM. Nagapalang tulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 D3 Bio with Visio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na bang lahat? Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na git. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 8:46 in the morning. Crime and Justice. Crime and Justice. Balik kita sa ato niya pagpanerbisyo publiko ha sa gihapon ninyo ginapamatian o number 1 07.7 Energy FM Kalibo, a proud member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang pinakasikat na FM. Balik kami ni Attorney Axel sa programang Crime and Justice. Attorney Axel? Yes, pre. Ayun. Nagkakahot naman sa ato mga taga-pamati sa programa. Welcome back. Crime and Justice, because we care. We care. Sa Crime and Justice, we care. We care. Tio Di Reyes, good morning. Nagpamati ka itong good morning ka na Attorney Axel. Ag kay Ninang Marieleni sa California, good morning Ihado and Attorney Axel Gonzalez. From Ibahay, nagpamati ka itong Paulo Bautista, Bolsio Manin, Kasimanong Jofel and Sir Axel listening from Ibahay, good morning. Ayun. Salamat sa mga nagpamati ka doon. So, diretso kami na attorney. Natapos kami kina sa number 11. No, sa pang-dosena na kita, attorney. Okay. Ang aton nga kwan, natapos kita pre, section 10. 11 naton is pre-access to the courts and quasi-judicial bodies. Pre-access? Oo. Ibig sabihin, bisan publika, wakat kwarta, free access. Pwede ka magpayam ng kaso sa korte. O pwede kang kumuha ng abogado. That is the reason why we have public attorney's office. Ayun. So, Napaisip public, ako eh. So, karamihan dito, itong pao na ito, nagpangutana katuno, nagtatanong sa atin yung ating mga kababayan at ano bang kailangan namin gawin. Ayun. So after this na mabigyan natin sila ng advice, we always refer them to the public attorney's Yan office. kasi ang laging problema ng mga mahihirap nga mga kasimanwa naton. Ay, paano aman na attorney, paano talaga sa Jofel, wakamit kwarta, paano kami man na makakaso, magastos. Do yun. So ano ba mga kailangan para mabuligan kita itaw? Okay. Una, it is the constitutional right of every Filipino, especially the poor. Kasi itong free access sa court na ito, sa mga mahihirap lang ito eh. Kasi kung mayaman, hindi naman pupunta sa PAO. Although magagaling naman ang abogado natin sa PAO. Ano magagaling ang PAO? Public Attorney's Office magaling. Hindi na, walang question dyan, magagaling yan sila. Ang PAO Chief ba, Priscilla Acosta pa rin? Una, pag pumunta ka sa Public Attorney's Office, he will not qualify kung mayaman ka. Ayun lang. So magtatanong muna ang PAO. Oo.
Oo, Kaya, ang status mo ang in life. services talaga, although wala namang pero discrimination, pero ang priority talaga ng PAO, yung mga wala talaga. Totoo naman, at dapat naman yun. Kasi mas nangangailangan, ang mas dapat tulungan. Kasi kung i-cater nila lahat yan, how can they handle it? Diba? Ang gulo-gulo na nun. Oo. So, yung mahihirap lang, marami ng mga kaso. Ano nga tawag dito? Yung mga indigent families. Yes. So, itong karapatan nila through the Public Attorney's Office, kaya nga sabi natin sa ating mga kababayan, meron sa atin, ako kasi sa Dugong Aklanon o kung kanino mga social media sa akin, nagkatao malakot na yung legal advice sa atong mga kasimanwa. But then, when it always boils to one, kung halimbawa kailangan mo ng representation sa korte, siyempre, andito naman ako sa Maynila, hirap naman yan na umuwi-uwi ka dyan para mag-handle ng kuan. We refer them to the Public Attorney's Office. But the Public Attorney's Office, parang magagaling yan. Magagaling talaga yan. Ang problema lang kasi dito, natatambakan din sila ng kaso. Ang dami nilang kaso. Ang dami nilang kaso. Kaya sometimes we cannot deny the fact na nagko-compromise din ba sa masyadong congested na? Oh yes. So, siyempre yung quality, yung time. Because ang abogado to handle a case, dapat medyo nakafocus yan. Oo, pero kung sobra-sobra, mahirapan din ang ating Public Attorney's Office. So, yan. So, lahat tayo ng ating mga kasimanwa sa Aklan, lahat ng ating kababayan, constitutional right ninyo yan na mabigyan kayo ng tulong ng gobyerno. So, you have to go to the Public Attorney's Office. Matanong lang ako, attorney, kasi it is with the government no, ang PAO. Sa IBP ba, sa Integrated Bar of the Philippines, meron ba silang parang pre bono rin, required sila kahit na isang kaso lang per year? May ganun ba silang kasunduan din? Meron. Even mga lawyers, ang Integrated Bar of the Philippines, Aklan chapter, in fact, IBP all over the Philippines are required to provide the pre-legal assistance. Ayun, ang maganda. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat. Limited lang din. Hindi naman lang mahawakan kasi itong mga lawyer na ito, practicing lawyer din yan. Or some of them are working with the government and they cannot handle the cases, di ba? Sabagay. But they can give legal advice, but they cannot handle. Pero sa Public Attorney's Office, meron talaga nag-handle ng kaso din. Pwede. Kung halimbawa, kung dyan sa atin, 2, 3 kaso, libre. Pro bono. You know, pro bono yan. Siguro may ganun din sabi mo nga may ganun talaga din sa mga practicing lawyers. May programa sa mga law firm. Sa mga private law firms, no? Meron din. Gonzales Magpusaw Law Firm. It's me. Nadamay pa ako. Marami naman nagkukuhan dyan, nagpo-provide ng free legal assistance ng mga abogado. Marami namang mababait na abogado. Maganda rin, pero ang PAO talaga sa gobyerno. Ayun talaga ang ating trailblazer. Public Attorney's Office, sila talaga ang frontline natin dyan. And Attorney Priscilla Acosta pa rin ang PAO chief, ano? Magaling Acosta din to ma-active siya, and then fighter din talaga. Siya ngayon ng kuwan Sila ngayon may hawak ng tinawagan ako nung kay Diles. Corneo, kasi si Dennis nakakulong ngayon, di ba? And sa ngayon, ako naman nagkuhan na rin dati. Meron silang lawyer. Nung magbitaw ang lawyer, tinawagan nila ko, pero later I found out na ang Public Attorney's Office yata ang nagtutulong kay Dennis. Because si Cedric Lee, separate na ang kanyang lawyer din. May pera naman si Cedric Ngayon si Dennis, PAO. Kung hindi hawakan ng PAO, ako ang hawak. Pero kung
Kung andyan ang PAO, okay lang. Wala naman problema. Oo. But I would still be there to assist to rally. I could always give up a second opinion on the case. And definitely, ang tanong ang tanong, dahil sa dami ng hinahawakan na kaso ng PAO, pwede ba silang tumanggi pag may lumapit na hihingi ng kanilang assistance na mahirap natin kasi manwa? Hindi. Kasi kung talagang qualified ka, hindi ka pwede magpahindi. Kahit ang dami nilang hinahawakan? Oo, kahit tambak na sila. Trabaho nila yan eh. Trabaho nila yan. Or else, you know how much ang PAO yan? pag di mo kaya dyan sa PAO, sa dami, hindi, you get out, no? Pero there's no reason, pwede tumanggi ang PAO. there's no reason for you to deny yung mga lumalapit. As long as qualified din yung ang client, PAO was to accept. Okay. So maganda to. Ano to? Section 11, ano? Section 11. Pre-action. The poor person shall not be denied access to the court by reason of poverty. Okay. Poverty, yung mahirap ka So, Diyan papasok ang Public Attorney's Office. Yan talaga, so i-assess mo na ng PAO. Kung wala kang capacity to get a private practicing lawyer, i-assess mo na nila. Kung makapasa ka dun sa assessment, they will handle your case. Yes. Pero pag nakita nila na may capacity ka naman na kumuha ng private lawyer, so tatanggihan ka nila. Ganun lang. Halimbawa, ito pare. Isang example, tatanggihan ka ng PAO. Kaso ng estafa. Okay. Halimbawa, si Juan, na-estafa siya ng 2 million. Okay. Punta siya sa PAO. Meron ka ng 2 million pahiram eh. Pupunta ka ba dito sa amin? I-deny ka ng PAO. Paano nga wala nga akong pera kasi inubos nila. Nabudol ako ng 2 million. Wow, tulungan niyo ako. Di kahon na yun, pare. Di kahon na yun sa PAO. Pwede ka talagang tanggihan dyan. Yung mga ganun limbawa, cases. Yung annulment of marriage. Ang annulment of marriage, pwede ka rin tanggihan ng PAO dyan. Bakit? Because the constitutional provision that the government shall protect the sanctity of the marriage. Family code. Hindi tayo, ang gobyerno. Sabihin nila, sila pasisira. You have to protect. Tapos, sa annulment of marriage, ikaw ang magpapa-annul. Meaning to say, hindi pala nag-handle ng annulment case ang PAO. Annulment. Okay. Kaya pala maraming namumroblema sa mga annulment cases kasi mahal. Mahal talaga. Oo, kasi hindi pala nag-handle ang PAO ng mga ganong kaso. Okay. So, yan ang kwan. Yan ang issue dyan. And then, pero, kung ang complainant ay RA 9262, Violence Against Women and Children, pwede sa PAO. Ayan, yung mga paborito nilang hawakan. Because wala na constitutional provision na magpo-protect sanctity of the marriage. Inugbog ka na Yun yun. At saka hindi annulment yun Hindi annulment. Hindi naman It's a criminal case. Yes. So yan ang kwan. Okay. Yan ang kwan. Yung pwede kang RA 9262. Tsaka yung mga gamay na nilang kaso, no? Yung sa agawan ng lupa, mga ganon. Yes. Mga gandang kwan sa malaking sa lupa. Medyo kwan din ang powder. May lupa pinag-uusapan. Ibig sabihin may property. So, siguro ang hinahawakan ng PAO? Yung mga physical injuries, homicide, murder, yan. O drug addiction, drug cases. Yan, mga yan ang hinahawakan ng PAO. Generally, ganyan ang hawak nila. Pero yung mga lupa, hindi. Okay. So, basta ang sinasabi sa Section 11, yung free access. Yes. Lalo na sa mga mahihirap. Poorest among the poor, gidrong priority. Okay. Shoot, next. Okay na tayo? Yeah, loud and clear. Next, last one. Section 12, importante ito.
any person, akusado, may karapatan na he should be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. Okay. So ganito, alam mo ba yung Miranda Doctrine sa US? Miranda Doctrine. Meron din dito, di ba? Okay, ang Miranda Doctrine, ito nangyari sa US, hindi sa Pilipinas. Pero tayo sa Pilipinas kasi kopya-kopya lang naman tayo eh. Para so ngayon, itong Hispanic na ito, hinuli ng pulis. Okay. Okay? Ikinulong. Tapos nung pagkulong sa kanya, kinasuhan. Okay? Ang tanong, na-dismiss ang kwan. Bakit? Na-dismiss ang case kay Miranda. Bakit? Because hindi siya binasahan ng kanyang karapatan. Ayun, ang importante. You Bago have mo the right to remain silent. Anything that you will say will be used against you in the court of law. Yun lang pare, one sentence lang. At may technicalities. Hindi na pinag-usapan pare. Hindi na pinag-usapan kung may kasalanan si Miranda o wala. So, yan ang Bill of Rights natin. Any person under investigation shall have the right to be informed of his right to remain silent. Kaya pala kasama doon sa Miranda Doctrine, no? Balikan natin yung 11 kanina, yung free access din, no? Kasi sinasabi din dyan sa Miranda Doctrine, di ba, tinatranslate din yan sa Tagalog, eh. No? At doon sa may endpoint na may karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado kung wala kang kakayahan, no? Bibigyan ka ng gobyerno. Ayun pala yun. So, yan. Pag hindi mo ginawa yan, dismiss ang kaso. And that is the reason why, alam mo na, nadidismiss ang mga kaso. Importante pala talaga yung Miranda Doctrine na yan. No? Kahit sa mga anong hulihan, no, operation ng mga pulis, dapat talaga na basahan ng Miranda Doctrine. Naputol parts. Naputo ng ruling niya na Attorney Axel. Pero sa last part naman kami, tawagin naman ni mo, alas 9:02 man, mapag-goodbye naman kita. No? And till next Monday na lang. Ayan. Sige, Attorney, it's ringing. Para maka... okay, there. Sorry, Attorney, naputo. Natin ng linya. Kasi, naiinis na ang kulit ng mga kliyente. Pag tutawag kasi, parang napuputol yung connection natin. Okay. May pumapasok. Okay. Well, anyways, nasa oras na rin naman tayo, no? At etong pang 12, yung last natin na topic today, so next Monday, 13, so on and so forth. Hanggang ilang, ano nga ito? 22 pa naman. Marami-rami pa. So, more interesting Monday sa crime and justice. Tumawag na naman sa kanya. Mga importante na mga dapat nyong malaman, no, na mga karapatan nating mga Pilipino. Attorney, thank you for today. Imo anay parting message. Para si Manuel, see you sa or medyo po kayo sa next Monday. Tutuloy po natin ang yung ating mga karapatan under the law para maproteksyonan natin ang ating sarili, maproteksyonan natin ang karapatan ng ating pamilya, maproteksyonan natin ang karapatan ng ating mga kaibigan, at maintindihan natin ang batas na hindi tayo naninisi kahit kanino na walang basehan. So, yun nga, sinasabi natin, magtulungan tayo and of course, kamay pa nga sa Monday ay makinig kayo ulit. This is a public service program ng Energy FM para kinyo. Para sa atong mga programate. Dahil sa Crime and Justice, we care. Yes. Because we care. Yun. Attorney, thank you so much and have a great day ahead. Ayun, si Attorney Axel Gonzalez. Maabu-abu pa, Ramon Iga Takel ay sa ika-12 pa ang kita nagtapos magkaroon.
So may 13 up to 22 pa nga mga seksyones sa aton karang Bill of Rights. Again sa Crime and Justice Weekend. Alas 9:04 na. Hasta na kita di karaya makaroon nga adlaw grad Lunes. Tomorrow again, same time only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Again, hayong sa mga magabisita sa mga baybay, suba, or swimming pool, makaroon ka piyestahan ni San Juan Bautista. Mag-enjoy lang, bisan what ayak. Pero kung di maiwasan, in moderation. Or mag-kontrata lang ka mo driver nga hindi mag-inom. Salamat sa aton ng mga suking ng mga tagpagamati, sa aton ng mga naging kaakbay sa pagkatad balita sa Kite Patrol. Ginaman ni Haratamon Karang Navigator kasi manuang Jerome Lastimosa. Aton ng mga Energy Patrol Reporter kasi manuang Mary Joy de la Cruz Melgar and kasi manuang Malbrit Dalida. Ako man nga co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Kabilugan nga puwersa sa Andathang Lakasit Energy FM Kalibo. Sa overall supervision, awan ka nga pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman kasi manuang nga Paul Zaraspe III. Patas ang may tagipuson nga pagpanerbisyo publiko. This is your certified cool guy in charge. Kasi manuang Jofel Perucho Magpusaw po at Energy FM Kalibo. Kasi manuwa ko, palangga ko. Prangkahan.